Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, hahabulin at kukunin daw mga kabida ng gobyerno, ito hong mga ari-arian po, assets ng dating House Speaker Martin Romualdez po mga kabida. Aside ho sa pagsasampa po ng kaso po ng gobyerno, laban sa kanya dahil ho sa kanya hong kinakasangkutan, na issue po ng corruption sa flood control projects, mga kabida, po. Eto, babasahin ko lang po ito pong article ng Ang Balita ngayon, mga kabida. Mga ari-arian ni Romualdez target umanong kunin. Ayan. Hindi na lamang umano kasong kriminal ang tinitingnan ng gobyerno laban kay former House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng kanyang pagkakasangkot sa flood control corruption scandal, kundi mismo mga ari-arian ito ang posibleng habulin sa pamamagitan ng civil forfeiture po, mga kabida. Alright? Civil forfeiture po ang gagawin po ng gobyerno, mga kabida, laban ho dito kay Martin Romualdez. Ang tanong kasi, bakit hanggang ngayon, wala pa pong kasong isinampa po laban ho kay Romualdez po, mga kabida, Bakit dumiretso ho dun sa civil forfeiture po? Ang pagkakalam ko lang po, mga kabida, gagawin lang po yung civil forfeiture pag napatunayan po, mga kabida, na yung kanyang ari-arian po, okay, bunga po ng hindi po maganda at illegal na acquisition po, mga kabida, okay, mula sa gobyerno, po, okay, mula sa kaban po ng taong bayan, po, mga kabida, okay. Ito ang ibinunyag ni John Vic Rimulya, kalihim ng Department of Interior and Local Government o DILG, sa isang panayam sa ANC. Ayon sa kanya, determinado umano ang Office of the Ombudsman na ituloy ang ganitong hakbang kung hindi sapat ang basihan para sa direktang kasong kriminal, mga kabida. Hindi ko maintindihan po ito. Okay? Kung hindi daw sapat yung ebidensya against the former House Speaker in terms of filing criminal cases or charges, dun sila sa civil forfeiture. Hindi ko maintindihan yan eh. Okay? Dapat magkasabay pa to. Itong criminal case at saka civil forfeiture. Hindi lang po pwedeng civil forfeiture lang po. Kasi ano pong pagbabasihan po ng civil forfeiture kung walang kaso, mga kabida? Okay? If we cannot get him criminally, then we will get his assets. Kung hindi man siya makuha sa kasong kriminal, kukunin namin ang kanyang mga ari-arian. So yun, hindi ko magets yung gusto kong tumbukin po ng gobyerno dito, mga kabida. Magkakaroon po ng civil forfeiture against Martin Romualdez assets and properties, mga kabida. Pero wala akong kaso. Pwede ba yun? Okay? Kasi ganito yung pagkasabi eh. Kung hindi daw siya makuha sa pagsasampa po ng kasong kriminal dahil walang basihan, mga kabida, hindi po sapat yung ebidensya, doon po sila sa civil forfeiture. Di ba? So anong pagbabatayan po ng civil forfeiture? Okay? Gaya ng sinabi ko po kanina, pag mayroon pong civil forfeiture, ibig sabihin po, may katotohanan po, mga kabida, at na-establish yung katotohanan na nagkamal po siya ng pera mula sa taong bayan, mga kabida, at pinambili po niya ng mga propiedad, po. Okay? In short po, mga kabida, ill-gotten, di ba? Bakit po doon lang sila sa civil forfeiture at wala ho doon sa criminal case? Kasi hanggang ngayon, sa pagkakaintindi ko po sa balita, mga kabida, hindi pa po nila na-establish yung guilt po ng dating House Speaker, mga kabida, yung kanyang criminal liability po. Okay? Sa gitna po ng mga aligasyon, akusasyon, laban ho sa kanya, dito ho sa issue po ng corruption sa flood control projects, mga kabida, Unang-una po, pinanggit na po yung kanyang pangalan po, mga kabida. Okay? Dalawa pong nagbanggit sa kanya. Si Zaldico at saka ito hong si dating Marine officer po, mga kabida, na si Orly Gutesa po, Subalit, yung dalawa po ay hindi po nila binigyang pansin, mga kabida, yung kanilang testimonya, po, mga kabida.
So, yun siguro yung dahilan na hindi po nila ma-establish yung guilt, yung kasalanan po. Okay? Yung criminal liability po makapida ni dating House Speaker Martin Romualdez. Okay? Kaya doon na lang po sila sa civil forfeiture. Okay? So ano po yung pagbabasihan po nila sa civil forfeiture? Diba? Ang gulo. Ang gulo talaga, mga kabida, hindi ko maintindihan. Diba? Anong pagbabasihan po nila sa civil forfeiture na kanilang gagawin kung wala ko silang kasong isasampa? Okay? Kailangan kasi ng basis yan eh. Kailangan ng pagbabatayan dun ho sa gagawing civil forfeiture po against the property and assets of former House Speaker Martin Romualdez, mga kabida. Kaya baka ginawa lang po tayong katatawanan po dito. Ano? Ginugulo lang talaga, mga kabida, o sino man po yung nag-attempt na guluhin ito. Ano? Kasi hindi ko maintindihan eh. Hindi ko magets. Alright? Pakiintindi daw, Mr. John V. Crimolia, ano? Bakit diretso ho kayo dun ho sa civil forfeiture kung wala kong kasong isasampa laban ho kay Martin Romualdez? Ito, personal ko lang po itong tanong, ano? Kasi po, yun nga eh, hindi ko maintindihan po, mga kabida, yung logic doon ho sa civil forfeiture kung walang kasong isasampa, mga kabida. Magtakin nyo ha, ito yung sinabi po ni John V. Crimolia po, mga kabida, ano po. Okay? Kung hindi po makuha, mga kabida, okay, sa criminal case, ito kung si dating House Speaker Martin Romualdez, doon po sila sa civil forfeiture. Alright? Babasahin ko lang po. If we cannot get him criminally, then we will get his assets. Pwede ba yun? Na basta-basta kunin na lang po yung asset po kung walang kaso? Mga kabida, ano po? Okay? Ano po ang grounds kung gusto ko nilang kunin po yung assets po ni Speaker Romualdez? Kasuhan muna ninyo si Romualdez bago po ang civil forfeiture po, ano, mga kabida. Ang problema lang, hindi ko nila kayang kasuhan si Romualdez. Yun yung malinaw po doon. Okay? Panay, sabi lang po na walang na-establish pa na probable cause against him. Okay? Wala pa pong konkretong ebidensya laban ho sa dating House Speaker. Kaya yun, okay? Tatargetin ninyo yung kanyang assets. Baka media stunt na naman po ito, ano, mga kabida. Para po i-project na talagang gustong habulin po ng gobyerno ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez na parang gustong i-project dito, mga kabida, na wala ho silang sinasanto. Okay, kahit na po kamag-anak mo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, hinahabol po nila, mga kabida, ano po. Diba? So, yun lang po, no? Yun lang po yung aking pananaw po na lilibog ako kung sa Bisaya pa yan. Iba kasi yung term na nalilibog. Kasi nalilibog kasi sa Tagalog, iba yun eh. Diba? Sa amin, sa Bisaya, ang nalilibog po, yung confused, ano, mga kabida, ano po. Alright? So, hindi ko maintindihan po, confused po ako doon, mga kabida, sa sinabi po ni Secretary John V. Crimolia, ano, patungkol ko sa kanilang planong kunin daw nila yung assets daw ng dating House Speaker. Pero walang kaso, ano, mga kabida, na isasampa. Kasi hindi pa po nila na-establish yung probable cause against the former House Speaker, ano, mga kabida, ano po. Ayun na po yung humusga po, mga kabida, ano, dito ho sa pinagsasabi po ni DILG Secretary John V. Crimolia patungkol ho kay dating House Speaker Martin Romualdez. Para ho sa inyong komento at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.